Hello guys, kumusta? Ako nga po pala si Teddy Forlanda, isang licensed real estate broker, pero wala pong kinalaman sa aking profession ang aking tatalakay na topic ngayon, kundi sa pakikipag-date. Okay? Magbibigay lang ako ng mga iba-ibang klase ng mga kababaihan, At itong mga tipo ng mga babaeng ito na ibibigay ko sa inyong halimbawa ay huwag niyong i-date. O kung na-i-date nyo na, huwag nyo na uling ulitin na i-date muli. Okay. Ito para sa akin po ito at opinion ko ito. Maaring meron kayong mga ibang kanya-kanya tayong opinion Unang-una, red flag, yung may mga tattoo at may mga piercings sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Bagaman may mga kalalakihan na okay lang sa kanila ito at hindi naman ito issue para sa kanila. Subalit, ang mga tattoo artist at mga psychologist at mga doktor na gumagawa nitong piercing na ito ay nagsasabi na itong mga taong ito o mga kababaihan na ito na nagpapalagay ng mga tattoo at mga piercing sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan ay meron silang mga drama sa buhay o mga issues na pagpupunta sila sa isang tattoo artist ay papalagay sila ng tattoo sa kanilang katawan na may kinalaman sa kanilang issues, sa kanilang buhay, sa kanilang relasyon at sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. O para sa akin, mas prefer ko na lang or yung walang tattoo at piercing sa kanilang katawan. Pero teka muna, huwag kayong magalit sa akin ha. Kanya-kanya tayo ng preference, okay? Sa akin, mas gusto ko na yung malinis ang kanyang balat. Walang tattoo at walang piercing. Okay, number 2. Ang number 2 ko ay yung entitled. May mga babaeng ganyan na entitled sila na kahit ano man ang bigay mo sa kanila ay hindi nila ma-appreciate sapagkat iniisip nila sila ay entitled sa bagay na ito. Hindi nila ma-appreciate ang mga bagay na ibinibigay mo sa kanila at ginagawa mo para sa kanila sapagkat iniisip nila na sila ay entitled sa mga bagay na ito at ito ay para talaga sa kanila. So, kahit anong gawin mo, hindi nila ma-appreciate. So, pag ganito ang isang babae, huwag ka lang lumakad. Tumakbo ka. Iwan mo na. Agad-agad. Oo, agad-agad. Pangatlo ay single mom. Okay, alam naman po natin lahat ang mga single mom. So, red flag ito para sa akin kung bakit. Pagkat, siyempre, maraming baggage yan. Unang-una, package. Diba? May anak na sila. At responsibilidad mo rin yung anak nila. Pero wala kang authority sa anak nila. Kapagkat hindi mo naman anak yun. Hindi mo naman dugo yun. Hindi mo naman DNA yun. So, yun. Red flag. At ano ba? Ayun. Being convicted of a crime. Okay, pag sinabi natin convicted, hindi naman ito yung porque convicted means guilty dun sa mga pinataw na krimen sa kanila. Ayun. So, red flag yon para sa akin. Bagaman di ko naman sinasabi na masama ang lahat ng tao na nakukulong. Hindi po ganun. Kundi, yung napapatunayang guilty dun sa kanilang mga kasalanan na kanilang ginawa. Yun po ang masama. Yung nahatulan na, hindi yung nakulong dahil nakasuhan. Magkaiba yun. Magkaiba yung nakasuhan kaysa dun sa nahatulan. Pag sinabing nahatulan, guilty. Okay?
At ang panghuli, ito pagka ganito, ay tumakbo ka na din sapagkat ito para sa akin, hindi maganda to. Yung marami ng lalaki ang kinasama, iba-ibang mga lalaki. Pag sinabi kong marami, hindi lang 2 o 3, higit pa. So, para sa akin, kung ganito ang isang babae, well, nakakadiri. masakit man para sa mga babae ito, pero yun kung ikaw ay isang high value man, hindi mo tatanggapin ang isang ganitong uri ng babae na kung kani-kanino sumasama at natutulog kasama ang iba't ibang lalaki. So, yun guys, kayo, may naisip ba kayo na pwede natin idagdag dito? Comment lang below. Okay. Salamat.